Magkakwa ko manonot, handa na ba kayong sumama sa isang nakakalulunos ngunit nakbibigay inspirasyong paglalakbay? Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay puno ng takot, pagkabigo, at ang hindi inaasahang pagtuklas ng pag-ibig at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ito ang kwento ni Monica, isang sundalong Amerikano na naktangkang takasan ang kanyang mabangungo sa isang banyagang lupain, at kung paano siya nakatakbo ng paasas sa maabalang kalye ng Maynila. Siguraduhin ninyong manatili hanggang dulo, dahil ang mga twist at turns nito ay magiwan sa inyo ng matinding emosyon. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at i-subscribe para sa mas marami pang ganitong kwento. Lumapit ka pa ang isang hakbang, pagsisisihan mo. Hindi pa man natatapos ang kanyang salita, hawak na niya ang lalaking nasa harapan, nakabali ang kamay at bumagsak sa sahig. Ang lahat ng mapasahero sa underground na lagusan ng MRT ay natigilan, walang gumagalaw. Ngunit ang lalaking nakahandusay sa sahig ay dahan-dahang tumayo sa susunod na segundo, walang galit sa mukha, tanging isang payapang ngiti. Ngunit ang lahat ng ito ay totoong nangyari sa isang underground na lagusan ng MRT sa Maynila, at nangyari ito sa babaeng ito. Ngayon, pakinggan natin kung paano nga ba nangyari ang lahat. Ako si Monica, ang medalyang nakalagay sa istante sa salang ng aming bahay ang pinakamalalim na alaala ko mula sa aking kabataan. Isa itong makinang na medalya, kulay tansong ginto, na para sa akin, noong bata pa ako, ay parang isang kayamanan mula sa isang engkanto. Ang aking ama ay lumaho sa digmaan sa Vietnam. Ang medalyang iyon ay simbolo ng kanyang pagitan sa buhay at kamatayan sa dayuhang lupain. Hindi araw-araw na nililinis ng aking ama ang medalyang iyon, ngunit madalas siyang umupo ng mag-isa sa sofa, tahimik na nakatitig dito. Sa tuwing ganun, ang mata ng aking ama ay lumalayo, na parang nakatingin sa isang mundo na hindi ko kailanman mapapasok. Monica, ang medalyang ito ay hindi ko nakuha dahil sa tapang ko. Nakuha ko ito dahil sa aking makasamahan. Sa kanilang tulong, ako'y nakaligtas. Sa tuwing binabanggit ito ng aking ama, mahina ang kanyang boses, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Noong panahong iyon, hindi ko pa lubos na naiintindihan ang buong kahulugan ng pahayag na iyon, ngunit alam kong sa likod ng magandang medalyang iyon ay nakatago ang maraming kwento na nagpatahimik sa aking ama. Habang lumalaki ako, unti-unti kong naunawaan ang marami pa. Sa gubat ng Vietnam, nawala ng maraming kasamahan ang aking ama. Ang kanilang pangalan ay madalas na lumalabas sa bibig ng aking ama, parang isang panalangin pabulong. Sa tuwing nakikita ng mga kapitbahay ang aking ama, palagi nilang sinasabi, malaki ang sakripisyo mo para sa ating bansa. Nung bata pa ako, pakiramdam ko, ang paggalang sa kanilang mata ay parang nakatingin sa isang tunay na bayani. Sa supermarket, sa gasolinahan, maging sa simbahan, kusa silang nagpapahayag ng pasasalamat sa aking ama. Sa ganitong kapaligiran ako lumaki, at natural na nagsimula akong mangarap. Gusto kong maging katulad ng aking ama. Sa aking ika-18 kaarawan, sinabi ko ang desisyong ito sa aking ama. Isang komplikadong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng aking ama, ligaya at paalala, makasama, na parang dalawang makaibang emosyon na nakbabanggaan sa kanyang puso. Ngayon, sa paggunita, naiintindihan ko ang kahulugan sa likod ng ekspresyong iyon. Alam ng aking ama, higit kaninuman, kung ano ang ibig sabihin ng daang iyon, kaya ayaw niyang makita ang kanyang anak na babae na tumaha sa parehong landas. Ngunit nun, ang puso ko ay puno ng determinasyon. At wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang pagsapi sa militar, para sa akin noon, ay parang itinakda na ang tatana. Ang bawat araw sa panahon ng pagsasanay ay napakahirap. Bawat umaga ay isang mahigpit na pagsubok sa pisikal na lakas at kagustuhan. Ngunit dahil din dito, sa tuwing nalalampasan ko ang isang hamon, nararamdaman kong nadaragdagan ang aking lakas. Nang matapos ang pagsasanay at harapin ko ang sarili ko sa salamin, nakasuot ng uniforme ng militar, isang hindi may larawang pagmamalaki ang gumalot sa aking dibdib. Ang anak na babaeng aking ama ay sa wakas nakasuot na rin ng uniforme. Nang matanggap ko ang aking unang utos para sa deployment sa ibang bansa, hindi takot ang bumalot sa akin kundi ang pakiramdam ng misyon. Gusto kong gampanan ang aking responsibilidad tulad ng aking ama, lumaban para sa mga tao sa paligid ko. Ngunit ang totoong larangan ng digmaan ay malayo sa aking inakala. Bihira ang pagiging bayani doon, mas marami ang siga, alikabok at ang hirap natisin ang paghihintay at pagkabigo. Sa unang pagkakataon na tumuntong ako sa aktual na combat zone, ang di pamilya na tuno ng putukan ay napatigil sa aking isip. Sa paglipas ng panahon, nasanay ako sa tuno na iyon,
ngunit hindi pa rin ito napatahimik ang aking kaluban. Sa bawat misyon, binabanggit ko sa aking sarili ang sinabi ng aking ama, dahil sa aking nga kasamahan ako'y nakalihtas. Sa dayuhang lupain na iyon, ang nga salitang iyon ang naging tanging pananampalataya ko. Ang unang kasamahan na bumaksa hindi pa natutuyo ang kanyang dugo, kailangan ko nang muling humawa ng baril. Ang pangalawa, pangatlo, pangapat. Sa bawat nadaragdag, mas lalong bumibigat ang aking puso. Ito ang paraan ng pagpapatuloy sa digmaan, at ito rin ang tanging paraan para patuloy na makabangon. Ngunit sa tuwing sumasapit ang gabi, lahat ng pinipigilang damdamin ay sabay-sabay na bumabalik. Sa madilim na tolda, dahan-dahang lumilitaw ang naguni-guni. Kung sa araw ay kayang-kaya ko pa, sa gabi naman, ang tinik ng magkasamahan ko ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking tainga at hindi ko ito maalis. Sa bawat deployment, mas nagiging mahirap matulog kung mas marami ang misyon. Mas malakas at mas malinaw ang magatinik na iyon. Ganun ang nangyari sa loob ng ilang taon. Pagdating ng gitna ng aking 20s, pakiramdam ko ay nasa dulo na ang aking katinuan. Sa panahong iyon, mabilis na lumala ang kalagayan ng aking ina. Sinabi ng doktor na wala na siyang matagal na panahon. Agad akong nag-apply para sa leave, ngunit ito ay tinanggihan dahil sa matinding sitwasyon sa frontline. Sa sandaling iyon, naramdaman ko sa unang pagkakataon ang bigat ng uniporma. Hindi ito karangalan, kundi isang tanikala na hindi ko matatakasan. Nang pumanaw ang aking ina, nasa malayong dayuhang lupain ako, hawa ang baril at walang magawa. Sa sandaling dumating ang balitang iyon, pakiramdam ko ay huminto ang tibok ng aking puso. Patuloy pa rin ang putukan sa aking paligid, ngunit wala na akong naririnig. Ang desisyon na magbitiw sa serbisyo ay ginawa ko pagkatapos nito. Hindi na ako naisip pa ng matagal, wala ring paalinlangan. Alam ko lang na hindi ko na kaya. Matapos makumpleto ang lahat ng proseso para sa pagre-retiro, habang hila ko ang aking bagahe palabas ng kampo, masakit sa mata ang sikat ng araw, ngunit pakiramdam ko ay madilim ang lahat. Pabalik sa bahay, wala na ang amoy ng aking ina. Ang aking ama ay nag-isa na nakaupo sa sofa, tahimik na nakatingin sa kawalan. Ang medalyang iyon ay nakalagay pa rin sa istante, ngunit tila nawala na rin ng kaunting kinang. Hindi ko alam kung paano sisirain ang katahimikan na iyon. Ganun na lamang, nakatira kami sa ilalim ng isang bubong. Bawat isa ay nakikipaglaban sa sarili nitong digmaan. Nakikita namin ang sugat ng isa't isa, ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung paano magsisimula ng pag-usap. Halos regular na dumarating ang bangungot tuwing gabi. Sa sandaling ipikit ko ang aking mamata, ang mga eksena sa digmaan ay nagsisimulang umulit. Pagkagising ko nang nangingini, basang-basa na nga malamig na pawis ang kumot ko. Ilang buwan na ang lumipas na halos hindi ako makapamuhay ng normal dahil sa insomnia. Sa araw, matamlay ang aking isip at wala akong interes sa kahit ano. Nawala rin ang aking gana sa pagkain. Napansin nga aking ama ang aking kalagayan at kusa siyang namungkahi na dalhin ako sa isang terapist. Sa una tumanggi ako. Mahirap para sa mga taong sanay sa militar na tanggapin na kailangan nila ng tulong. Ngunit ang patuloy na insomnia ay napapahirap sa aking katawan at isip. Sa huli, pumaya din ako. Ang diagnosis ng doktor sa akin ay post-traumatic stress disorder, PTSD. Nang marinig ko ang diagnosis na iyon, matagal akong nanahimik. Hindi ko unang beses narinig ang terminong iyon. Marami akong kasamahan sa militar na may parehong sitwasyon. Hindi ko lang inakala na isang araw, ang terminong iyon ay mapupunta sa akin. Mula noon, sinimulan kong tanggapin ang medication at regular na psychological counseling. Sa loob ng 6 na buwan, halos sa bahay at ospital lang umikot ang aking buhay. Tila dahan-dahang bumubuti ang sitwasyon, ngunit hindi pa rin ako lubos na gumagaling. Araw-araw akong sinasamahan ng aking ama, ngunit mas madalas siyang tahimik. Galing din sa digmaan ang aking ama, kaya naintindihan niya ang pakiramdam na iyon, kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit ang katahimikan na iyon mismo ay isa ng uri ng pagmamahal. Sa isa sa aming na session, binigyan ako ng aking psychologist ng isang mungkahi. Monica, minsan ang pagbabago ng kapaligiran ay mas epektibo kaysa sa anumang gamot. Naisip mo na bang maglagbay? Pumunta sa isang lugar na lubos na banyaga sa iyo. Ang nasalitang iyon ay bumaba sa aking puso, at nagpasya akong maglakbay. Ngunit ang unang destinasyon na pinili ko ay hindi ang Pilipinas. Pinili ko ang China. Lubos na kakaibang kultura, hindi naintindihan ang wika, lahat ay banyaga. Akala ko, kapag itinapon ko ang sarili ko sa ganoong kapaligiran, unti-unting lilitaw ang mga alaala na karaan.
Ngunit ang realidad ay lubos na naiba sa aking inakala. Ang masikip na kalye at ang ingay na nasa lahat ng dako ay lalo lamang nagpakapit sa aking nanerbiyos, imbes na makapagpahinga. Sa gitna ng maraming tao, minsan pakiramdam ko ay nasasakal ako, ngunit wala akong matakbuhan. Ang kondisyon ng sanitasyon ay patuloy na nagpapalala ng aking obsessive-compulsive disorder. Gabi-gabi, paulit-ulit kong inaayos ang aking silit, ngunit hindi pa rin ako makahanap ng kapayapaan. Sa huli, umalis ako ngang China ilang araw bago ang itinakdang petsa. Nakaupo sa eroplano pabalik sa bayan, nakatingin ako sa maulap sa labas ng bintana, pakiramdam ko ay mas masahol pa ako kaysa bago ako umalis, hindi mas mabuti. Sa panahong iyon, isang bagay na sinabi ng aking ama ang bumalik sa aking isipan. Monica, kung makakaroon ka ng pagkakataon, bisitahin mo ang Pilipinas. Ang nga tao doon ay nabigay sa akin ng malalim na impresyon. May dahilan kung bakit sinabi ito ng aking ama? Noong digmaan sa Vietnam, ang unit ng aking ama ay sinamahan ng isang Taiwanese liaison officer na nagngangalang Chen Wenxiong. Si Chen Wenxiong ay hindi matangkad at hindi masyadong nagsasalita, ngunit sabi ng aking ama, siya ang isa sa pinakamalakas na tao na nakita niya sa Vietnam. Isang beses, inatake ang unit at bumaksa ang aking ama dahil sa tamangang bala. Sa kabilang ng sarili niyang matinding sugat, kinalatkat ni Chen Wenxiong ang aking ama sa isang ligtas na lugar. Kalaunan, nalaman ng aking ama na mas malala pa ang sugat ni Chen Wenxiong kaysa sa kanya, ngunit hindi man lang siya umungo. Ang taong iyon, sa kabila ang kanyang malit na pangangatawan, ay kayang gawin ang ganoong bagay. Hindi ko siya kailanman malilimutan, sabi nga aking ama. Kapag binabanggit niya si Chen Wenxiong, may malalim na pagalang sa kanyang nga mata. Sabi ng aking ama ang Taiwanese ay mukhang mahinahon, ngunit sa kanilang loop ay mayroong hindi inaasahang katatakan. Narinig ko na ang masalitang iyon ng higit sa isang beses, ngunit hindi ko kailanman gaanong pinansin. Hanggang sa araw na iyon, nakaupo sa eroplano, bigla kong naisip na marahil ang lugar na sinasabi ng aking ama ay sulit na bisitahin. Sa totoo lang, ang impresyon ko sa Pilipinas ay malabo. Alam ko ang tensyon sa pagitan ng mga isla at alam ko matagal nang nahaharap ang bansa sa presyo ng militar mula sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Ang ganitong sitwasyon ay nabigay sa akin ng paalinlangan. Ang isang lugar na matagal nang nasa ilalim ng anino ng posibleng kaguluhan lalo lang ba nitong papaganihin ang aking nerbiyos? Ngunit ang kabiguan ng aking paglalakbay sa China ay nag-iwan sa akin ng kaunting pagpipilian. Binuksan ko ang booking website, nakatitik sa listahan ng mga destinasyon, at sa huli ay pinindot ko ang Maynila. Mula sa paglabas ko sa Ninoy Aquino International Airport nagulat ako sa hangin ng Pilipinas. Hindi ko masasabi kung anong espesyal na amoy ito, ngunit mayroon itong hindi may larawang sariwang pakiramdam. Pagkalabas ng airport, sumakay ako sa MRT, at ang tanawin sa labas ng bintana ay patuloy na nagbabago. Unti-unting luminaw ang hugis ng siyudad. Sa unang araw ko sa Maynila, naglakad-lakad lang ako sa paligid ng hotel, walang partikular na itinerary. Ang Makati ay mas malinis kaysa sa aking inakala, at mayos ang takbo nga naglalakad. Ang buong kapaligiran ng siyudad ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at seguridad. Kung ikukumpara sa malugar na napuntahan ko na, dito, hindi ko namalayang nakahinga ako ng maluwag. Kinagabihan, nakahiga ako sa aking hotel room, nakatingin sa kisama. Isang ideya ang pumasok sa aking isip. Marahil, sa pagkakataong ito, magiging iba. Sa ikatlong araw ko sa Maynila, napasya akong maglakat-lakat sa Bonifacio Global City, BGC. Ito ang isa sa pinakamayaman na bahagi ng Maynila na may matataas na gusali at makakasamang shopping mall. Ang Grand Hyatt Manila, isa sa pinakamatataas na gusali, ay nakatayo dun nakatanaw sa buong siyudad. Wala akong patikula na layunin, gusto ko lang malakat sa gitna ng maraming tao at makita ang pang-araw-araw na buhay ng siyudad na ito. Maganda ang panahon noong araw na iyon. Ang sikat ng araw ng taglagas ay nagpapaliwanag sa buong kalye. Binaba ko ang volume ng aking earphone upang mapanatili ang aking pandama sa isang estado na gising ngunit hindi masyadong sensitibo. Ganun na lamang, dahan-dahan akong naglalakad, dahan-dahang nagmamasid. Marami ang tao sa BGC, ngunit ang kapaligiran ay iba sa kaguluhan na naramdaman ko sa ibang lugar. Ang ginigataw hitwaya bala, ngunit hindi magulo. Habang naglalakad ako, unti-unting nakaka-relax, biglang pumutok ang matinis na tunog ng sirena mula sa lahat ng direksyon. Sa sandaling iyon, mas nauna ang reaksyon ng aking katawan kaysa sa aking isip. Mabilis na tumibo ang aking puso, humigpit ang aking lalamunan.
at nanigas ang aking nabinti. Ang kalye sa harapan ko ay naksimulang baluktot. Ang maeksenangang digmaan ay pumasok ng napakabilis alikabo, tunog ng paksabo, mabumabagsak na katawan. Lahat ay nagsama-sama. Napahina sa aking kakayahang makilala ang nakaraan mula sa kasalukuyan. Lalo akong nahabol ng hininga at agad na pinawisan ang aking mga kamay. Ngunit wala ni isa sa mga tao sa paligid ang tumakbo. Isang babae ang patuloy na nakatingin sa kanyang telepono. Isang matandang maasawa ang patuloy na nausap sa tabi. Ilang manggagawa ang walang pakialam na naghihintay sa kanilang sasakyan. Walang nakpapanik, walang huminto. Tila ang nakakabinging tunog ng sirena ay walang kahulugan para sa kanila. Ako lamang ang nalagay sa gulat. Ayon sa aking instinct, nakita ko ang pinakamalapit na underground na pasukan at bumaba sa hagdan ng istasyon ng MRT. Sa pinakamalalim na sulok, yumukot ako, nanginginig ang buong katawan, at hindi ko mapigilan ang nga imahe sa aking isip. Sa sandaling iyon, may naglagay ngang kamay sa aking balikat. Sa isang reflex, hinawakan ko ang kamay na iyon at itinumba ang tao sa sahig. Napakabilis ng aksyon, hindi ko man lang naisip. Ang nakahandusay sa sahig ay isang lalaking hindi matangkat, mukhang nasa magang 30s. Si Miguel de la Cruz ay muling tumayo ng napakabilis, walang galit sa kanyang mukha. Pagkatapos, lumuhod si Miguel sa kapareho kong taas at nagsalita sa napakalmang boses, "Ayos lang, ligtas ka ngayon." Iyon sa labas ay isang citywide disaster preparedness drill, isang pagsasanay para sa mga emergency, hindi tunay na alarma. Ang boses ni Miguel ay napakalma, na parang sadyang pinipigilan. Nandun pa rin ang aking pag-iingat, ngunit unti-unting pumapasok sa aking isip ang nga salita ni Miguel. Ako si Dr. Miguel de la Cruz, isang psikiatrist. Naintindihan ko ang iyong reaksyon ngayon. Dahan-dahang tumigil ang tunog ng sirena, at muling naging tahimik ang hangin sa ilalim ng lupa. Unti-unting bumalik sa normal ang aking pahinga. Hindi lumapit si Miguel sa akin, nanatili lang siya sa tamang distansya. Tahimik na naghihintay na kumalma ako. Nang medyo makapagsalita na ako, ang una kong sinabi ay pahingi ng paumanhin. "Paumanhin, nasaktan kita." Hinawakan ni Miguel ang kanyang balikat na nabangga at dahan-dahang umiling, "Ayos lang." Alam kong ito ay isang instinctual na reaksyon ng isang taong sumailalim sa combat training. Kinuha ni Miguel mula sa kanyang bulsa ang isang calling card at inyabot sa akin. "Kung kailangan mo, maaari mo akong kontakin. Hindi kalayuan dito ang aking klinika." Hawa ang nangingini na kamay, kinuha ko ang calling card at muling nakpasalamat. Nagbigay si Miguel sa akin ng isang banayad na ngiti at lumingon upang lumabas. Pagkalabas ko sa istasyon ng MRT, hawak ko pa rin ang calling card at patuloy pa rin ang pag-isip ko tungkol sa lahat ng nangyari. Dr. Miguel de la Cruz, isang psychiatrist. Agad niyang nakilala ang aking kalagayan at nanatili siyang kalmado kahit matapos ko siyang atakihin. Ang ganoong uri ng pagpaparaya ay bihirang-bihira kong makita sa maraming lugar. Habang papunta sa hotel, paulit-ulit kong binalik-balikan ang calling card. Marahil, hindi lang ito isang aksidente. Kinabukasan ng umaga, nakaupo ako sa kama ng hotel, paulit-ulit na tinitinan ang calling card ni Miguel. Matagal akong nakatubili, ngunit sa huli ay tinawagan ko pa rin siya. Sinagot ni Miguel at ang kanyang boses ay kasing kalmado tulad kahapon sa MRT. Sinabi niya may available na slot sa klinika niya kinagabihan at malugot niya akong tatanggapin. Mas maliit ang klinika kaysa sa aking inakala, ngunit mainit ang pagkakayos nito. Pagkapasok ko, isang mahinahon na musika ang umalingaw-naw. Ang ilaw sa waiting area ay mainit na dilaw. Isang ngumingiti na nurse ang umakay sa akin papasok sa consultation room. Sa pinto, nakita ko si Miguel, hindi tulad kahapon sa underground passage. Ngayon ay nakasuot si Miguel ng puting lab coat, nakaupo sa upuan malapit sa bintana. Sa labas ng bintana ay ang langit ng Maynila sa hapon. "Maligayang pagdating, Miss Monica," sabi ni Miguel. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay agad na napababa sa aking pag-ingat. Sa unang session, sinimulan kong sabihin ang tungkol sa aking ama at sa digmaan sa Vietnam, tungkol sa medalyang iyon, at tungkol sa aking paglalakbay mula pagkabata. Sinusundan ang yapa ng aking ama, at unti-unting tinahak ang parehong landas. Tahimik lang na nakikinig si Miguel, hindi na mamadaling maksalita at hindi rin nang istobo. Sa tuwing binabanggit ko ang tungkol sa milita, may espesyal na pokus sa mga mata ni Miguel. Naglingkod din ako sa militar. Siyempre, hindi ito may hahambing sa intensity ng pagsasanay ng US military, ngunit mayroon ding sariling hirap ang militarang Pilipinas, sabi niya. Nang marinig ko ang masalitang iyon, hindi ko maiwasang tumingin kay Miguel. Sa kanyang pangangatawan,
Mahirap isipin na nakasuot siya ng uniformo ng militar. Ngumiti si Miguel, na parang nabasa ang aking iniisip. Huwag kang tumingin lang sa panlabas na anyo, ang nga Pilipino, lalaki man o babae, ay mas matata kaysa sa iniisip mo. Iyon ang unang pagkakataon na ngumiti ako sa session na iyon. Sa kalaunan, nang masimula akong makwento tungkol sa pakawalan ng nakasamahan sa digmaan, naputol ang aking boses. Nang banggitin ko ang pagpanaw ng aking ina habang wala ako, tahimik na dumaloy ang naluha sa aking pisngi. Hindi na mamadaling naabot ng tissue si Miguel at wala rin siyang sinabing anuman upang aliwin ako. Tahimik lang niyang pinayagan ang katahimikan na manatili. Ang ganoong paraan ay naparamdam sa akin ng paggalang. Matapos ang session, nagbigay si Miguel ng ilang simpleng teknik sa pahinga at nag-schedule ng susunod naming appointment. Pagdating ko sa pinto ng klinika lumingon ako at nagtanong, "Available ka ba ngayong gabi? Gusto kitang imbitahan sa hapunan," bilang pahingi ng tawad sa nangyari kahapon. Naatubili ng kaunti si Miguel at sinabing, "Sige, makita tayo mamaya." Nang makita ko si Miguel kinagabihan, napalit na siya ng lab coat at nakasuot ng simpleng kamisa. Napunta kami sa isang lokal na kainan. Isang ihawan malapit sa BGC. Na-order si Miguel ng ilang putahe para sa akin, ipinaliwanag ang pinakmulan ng bawat isa. Binuksan namin ang isang botengang San Miguel beer, itinaas ni Miguel ang kanyang baso at sinabing, "Mabuhay." Ang kanyang tono ay mas relax kaysa sa klinika. Tinanong ko si Miguel kung bakit niya pinili ang psychiatry, na sa mata ng iba ay hindi masyadong kumikita. Nag-isip si Miguel at sinabi, dahil ang karamihan sa mga tao ngayon ay may masugat sa kanilang puso, ang ilan ay kayang sabihin, ang ilan naman ay hindi. Gusto kong maging lugar kung saan ang nga tao ay maaring maksalita. Nakatiti ako sa bote ng beer sa mesa, tahimik ng sandali. Sa US military din, matagal nang itinuturing ang PTSD bilang isang kahinaan na hindi maaring sabihin. Alam ko mahina, sabi ni Miguel, kaya nga mas kailangan ng isang tao na baguhin ito. Matagal kaming kumain sa hapunan na iyon, at mas lumalim ang aming pag-usap. Nang maglaw naglakad kami sa Manila Baywalk. Ang simoy ng hin sa gabi ay may kaunting lamig. Ang anino ng ilaw ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Mahina ba ako, bilang isang sundalo, na natatakot sa alarma habang naglalakad sa kalye? Huminto si Miguel at lumingon, nakatingin sa akin. Ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang hindi ka kailanman matutumba. Ang pagiging malakas ay ang pagtayo muli matapos kang matumba. Ang papunta mo rito sa Maynila ay simula ng iyong pagbangon. Ang masalitang iyon ay nagdala ng biglang init sa aking dibdib. Iyon ang unang pagkakataon sa napakatagal na panahon na naramdaman kong may kabuluhan ang aking paghihirap. Sa masumunod na araw, ang aming pagkikita ay lumampas na sa mga session ng counseling. Lumipas ang araw sa Maynila, at napansin kong lalo akong ayaw umalis sa siyudad na ito. Sa huling gabi bago ako bumalik sa Amerika, hinatid ako ni Miguel sa pinto ng hotel. Tahimik kaming nakatayo ng sandali, walang sinuman ang unang nasalita. Sa huli, si Miguel ang unang nasalita. "Kailan ka makakaroon ang pagkakataong bumalik sa Pilipinas? Hindi ako sigurado. Kung gayon, ako ang pupunta sa iyo." Akala ko, iyon ay isang salita lamang na nabibigay ng kapanatagan. Ngunit pakalipas ng 2 linggo, totoong lumitaw si Miguel sa pinto ng aming bahay. Sinabi ni Miguel na gusto niyang makilala ang aking ama. Nang makita ng aking ama si Miguel, may kakaiba sa kanyang ekspresyon, hindi ko may larawan, ngunit ang tingin ng aking ama kay Miguel ay napakalma, na parang nakatingin siya sa isang taong matagal na niyang kilala. Nang gabing iyon, matagal na nausap ang aking ama at si Miguel sa sala. Nagtanong si Miguel tungkol sa digmaan at nagtanong naman ang aking ama tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Pilipinas. Habang nag-usap sila, napunta ang kanilang usapan kay Chen Wenxiong. Sinabi ng aking ama na lagi niyang naalala ang Taiwanese na iyon. Naalala si Chen Wenxiong na kinalakat siya palabas ng panganib ng gabing tinamaan siya ng bala sa kabilang ng sarili niyang matinding sugat. Tahimik na nakikinig si Miguel, na mayroon ding kalmado at nakatuon na ekspresyon na nakita ko na sa kanya sa klinika. Ang ngiti ng aking ama ng gabing iyon ay matagal ko nang hindi nakikita. Nang maglaon, kinausap ko ang aking ama ng pribado. Sinabi ko, si Miguel, sa totoo lang, ay may pangkaraniwang pangangatawan lang isang Pilipino, hindi masyadong matipuno. Tumingin ang aking ama at sumagot sa isang makahulugang tono, "Monica, hindi mo maaring husgahan ang lakas ng isang tao batay sa kanyang pangangatawan." Si Chen Wenxiong sa Vietnam ay payat din, ngunit kinalatkat niya ako palabas ng panganib sa kabila ng sarili niyang matinding sugat. Ang mga Pilipino ay hindi bumabangon sa kanilang panlabas na anyo lamang kundi sa katatagan ng kanilang loop.
Ang masalitang iyon ay nagpatahimik sa akin ng matagal. Nanatili si Miguel sa Amerika ng 3 araw. Araw-araw, walang katapusang ang kwentuhan ng aking ama at ni Miguel. Dinala pa nga aking ama si Miguel sa malapit na club ng mga veterano at ipinakilala siya sa ilang matatandang kaibigan. Nang umaga ng pag-alis ni Miguel, hinatid ko siya sa labas ng security checkpoint sa airport. Huminto si Miguel at lumingon, nakatingin sa akin, "Antayin mo ako." Iyon lang ang dalawang salita na sinabi niya. Sa sumunod na kalahating taon, nakikipag-ugnayan kami sa pamamagitan ng video calls. Tuwing gabi ng Biyernes, gaano man kalaki ang pagkakaiba sa oras, laging lumilitaw si Miguel sa screen. Minsan kalahati nang nakapikit ang mata ni Miguel, halatang pagod, ngunit hindi siya kailanman lumiban kahit isang beses. Pakalipas ng kalahating taon, isang weekend, muling lumitaw si Miguel sa pinto ng aming bahay. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinabing bibisitahin niya ang aking ama o makikipagkita sa mga kaibigan. Pagkabukas pa lang ng pinto, direkta na siyang nagsalita. Alam kong medyo biglaan ito, ngunit ayoko nang maghintay pa. Kinuha ni Miguel mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Hindi ako kakat na karakt. "Pakakasalan mo ba ako?" Ang una kong naisip ay, paano naging ganito kadirekta ang lalaking ito? Nang marinig ng aking ama ang balita, lumabas siya mula sa kusina. Kalmado ang ekspresyon, na parang alam na niya na mangyayari ito. Tinanong ko ang aking ama pa bakit ka ganun kabilis na tiwala kay Miguel, kakakilala lang natin sa kanya. Nag-isip ang aking ama at sinabing, "Makikita mo sa mamata ng isang tao. Si Miguel ay uri ng tao na kayang gampanan ang mga responsibilidad. Ang na Pilipino ay marunong mag-alaga ng pamilya. Nakita ko na iyan sa Vietnam." Mabilis na umusat ang paghahanda para sa kasal. Napasya kaming makdaos ng isang maliit na kasal sa Maynila. Mula sa Amerika, lumipat ang aking ama at ilang matatandang kaibigan. Ang ina ni Miguel ay hindi gaanong marunong magsalita ng Ingles, ngunit hawak niya ang aking kamay at punong kagalakan ang kanyang nga mata. Ang init na iyon ay hindi nangangailangan ng pagsasalin ng wika. Sa araw ng kasal, sa unang pagkakataon sa aking buhay, isinuot ko ang wedding gown. Matagal akong naging sundalo at ang bigat ng damit na ito ay lubos na naiba sa unipormang militar. Napakagaan nito na medyo hindi ako sanay. Ngunit matagal kong tiningnan ang sarili ko sa salamin at wala akong ideya na gusto kong hubarin ito. Sa sandaling iniabot ng aking ama ang aking kamay kay Miguel, sinabi ng aking ama, "Ang anak ko ay ipinakakatiwala ko sa iyo." Yumuko si Miguel at seryosong sumagot, "Huwag po kayong mag-alala, tiyo." Sa sandaling iyon, isang malinaw na katiyakan ang naramdaman ko sa aking puso. Ginawa ko ang tamang pagpipilian. Kinabukasan matapos ang kasal, sumakay kami sa flight patungong Bali. Nang lumipad ang eroplano, hawak ni Miguel ang aking kamay. Ang galaw na iyon ay hindi sadyang ginawa, magaan ito, parang isang natural na bagay. Nakatiti ako sa mga ulap sa labas ng bintana ng eroplano, at isang bagay na matagal nang hindi ko naramdaman ang dumating sa aking puso, kapayapaan. Ang hangin ng Bali ay bumati sa amin pagkababa pa lang ng eroplano, mainit at mahalumigmig, lubos na naiba sa taglagas ng Maynila. Habang papunta sa aming tirahan, binubuklat ni Miguel ang maimpormasyon sa paglalakbay, binabanggit ang maluga na balak naming puntahan. Napadetaling pananaliksik ni Miguel, ang makatangian ng bawat lugar, paraan ng transportasyon, at maging ang pinakaangkop na oras ay handa na. Habang nakikinig ako, hindi ko maiwasang mapangiti. "Palagi ka bang ganun kaorganisado sa iyong mga gawain?" "Nasanay na ako sa klinika, hindi na mababago," sagot ni Miguel, ngumingiti. Ang aming tinutuluyan ay isang maliit na villa na may pool, at mula sa aming terrace, makikita namin ang malawak na Indian Ocean. Sa unang araw, naglakat-lakat lang kami sa paligid, binisita ang lokal na palengke, at tinikman ang ilang merienda na pinangalanan ni Miguel. Aktibong nagtatanong si Miguel sa harap ng tindahan, na may ganoong kuryosong hitsura na medyo kakaiba at cute para sa akin. Sa klinika, laging tahimik si Miguel, mahina ang pagsasalita, at matata ang kilos. Ngunit sa paglalakbay, punong kuryosidad si Miguel sa lahat ng bagay na napakita sa akin sa unang pagkakataon ng kanyang masayahing bahagi. Kinagabihan, kumain kami sa isang restaurant sa tabing dagat. Ang ilaw ng kandila ay nagpapalambot sa mukha ni Miguel. Uminom si Miguel ng kaunting alak at biglang nagtanong, "Pagsisisihan mo ba ang pamumuhay sa Pilipinas matapos mong lisanin ang Amerika?" Umiling ako.
Nandiyan ang aking ama sa Amerika, ngunit sa totoo lang, ang naiwan sa akin doon ay puro alaala ang bangungot ng digmaan, ang kawalan ng aking ina, ang ngagabing walang tulo. Marahil, ang kailangan ko ay isang tunay na bagong simula. Kasama ka kahit saan, ayos lang. Ganun na lamang, ang unang ilang araw ng aming honeymoon ay payapa at maganda. Sa araw, bumisita kami sa mga templo o napapahinga sa tabing dagat. Sa gabi, bumalik kami sa villa, nakikinig sa tunog ng alon mula sa malayo habang natutulog. Sa yakap ni Miguel, parang nawalan ng daan ang bangungot. Ngunit sa ikalimang gabi, may isa nangyari na sumira sa kapayapaan na iyon. Pagkatapos naming kumain ng hapunan, naglakad kami sa isang maliit na daanan pabalik sa hotel. Gabi na, at tahimik ang kalye. Tanging ang ilang-ilaw ng kalsada ang nagbibigay ng piraso-pirasong liwanag sa sementadong daan. Hawak ni Miguel ang aking kamay at hindi kami nakmamadali. Biglang, isang malakas na ingay ang narinig mula sa dulungang eskinita tunog ang metal na basurahan na natumba. Ang tunog na iyon ay tumama sa aking tainga na parang putok ng kanyon. Agad na nanigas ang aking katawan, bumilis ang aking paghinga, at huminto ang aking nayapa. Pagkatapos, isang sigaw ng babae ang narinig mula sa eskinita. Sa unahan, isang babae ang hinaharang ng dalawang lalaki. Ang tindi ng dalawang lalaki ay nagpapahiwatig ng banta at lalo silang lumalapit. Tumingin si Miguel at sa isang segundo, lubos na nagbago ang kanyang nga mata. Ang mamatang karaniwang kalmado at banayad ay naging napakatulis sa sandaling iyon, na parang may isang instinct na muling nabuhay. Manatili ka rito, sabi ni Miguel. Binitawan niya ang aking kamay at mabilis na lumakat patungo sa direksyong iyon. Gusto kong sumunod, ngunit ang aking yapa ay napako sa takot. Ang maalaala ng bigla ang pag-atake sa larangan ng digmaan ay biglang bumalik. Nandun lang ako nakatayo nakatingin sa likod ni Miguel habang naglalakad siya patungo sa dilim. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis, hindi ako makapaniwala. Ang bilis ni Miguel sa paglapit sa unang lalaki ay lubos na mabilis. Sa pinakamaikling distansya, umikot siya at sinipa ang dibdib ng kalaban gamit ang isang paikot na sipa. Ang lalaki ay tumumba ng matigas. Ang pangalawang lalaki ay umabot sa kanyang bulsa, ngunit dumikit na si Miguel sa kanya. Isang roundhouse kick ang tumpa na tumama sa pulso ng kalaban. Isang kutsilyo ang nahulog sa lupa. Ang pangalawang lalaki ay bumaksa din sa sunod-sunod na kilos ni Miguel. Hindi umabot ng 30 segundo ang lahat. Naglakad si Miguel patungo sa babae, siniguro na hindi siya nasaktan at inakay siya sa isang litas na lugar na may ilaw ngang sada. Nagsimulang matipon ang mga tao mula sa mga kalapit na tindahan. May tumawag sa pulis at mayroon ding pumapalakpak kay Miguel. Yumuko si Miguel na parang medyo nagulat sa mga palakpak. Nang bumalik si Miguel sa tabi ko, ang kanyang ekspresyon ay bumalik na. Sa dati niyang kalmado at banayat na anyo. Ayos ka lang ba? Nagulat ka ba? Wala akong masabi. Pabalik sa hotel, nakaupo ako sa gilid ng kama, matagal na tahimik. Lumabas si Miguel pagkatapos maligo ay umupo sa tabi ko, hindi na simulang maksalita. Sino ka ba talaga? Napakadirekta ang aking tanong, ngunit wala akong mas tumpak na paraan para ipahaya ito. Humiga si Miguel at tumingin sa kisame, mahina ang kanyang sagot. Nagsimula akong mag-taekwondo nung bata pa ako. Nagpatuloy ako sa pagsasanay sa militar. Mayroon akong black belt, and ngunit kalaunan, upang makatuto sa aking pag-aaral sa medisina, hindi ko na tinaha ang landas ng pagiging coach. Patuloy pa rin ako nasasanay, hindi ko lang sinasabi. Kung ganon ka kagaling, bakit hindi mo sinasabi? Humarap si Miguel sa akin at sinabi ang isang bagay na malalim na tumata sa aking puso. Ang lakas ay para gamitin, hindi para ipadyabang. Sa sandaling iyon, naalaala ko ang sinabi ng aking ama, ang Pilipino ay hindi bumabangon sa kanilang panlabas na anyo lamang, kundi sa katatagan ng kanilang look. At si Chen Wenxiong, ang kanyang maliit na pangangatawan na, sa kabila ng tinamaan siya ng bala, ay kinalatkat pa rin ang aking ama mula sa panganib. Sa simula, minamali talaga kita. Akala ko, isa ka lamang mahinahon na doktor. Ayos lang. Mas gusto ko ito, sabi ni Miguel, ngumingiti. Nang gabing iyon, nakatulog ako sa bisik ni Miguel, mas mahimbing kaysa sa anumang gabi sa loob ng ilang buwan. Nang matapos ang aming honeymoon, bumalik kami sa Maynila. Ganun nagsimula ang aming bagong buhay. Laging abala ang klinika ni Miguel araw-araw, ngunit gaano man siya katagal magtrabaho, ang unang bagay na ginagawa ni Miguel pauwi ay palaging tanungin ako kung kumusta ang araw ko. Ang ugaling iyon ay laging napapagulat sa akin sa unang ilang linggo ngang paglipat ko. Mula nang pumanaw ang aking ina, bihira nang may nagtatanong sa akin ngang ganon sa bahay.
Ngunit ang paraan ng pagtatanong ni Miguel ay naparamdam sa akin na talagang gusto niyang malaman, hindi lang para makpakita ng formalidad. Dahan-dahan, natuto ako magsalita. Ang proseso ng pag-aral ng Tagalog ay mas mahirap kaysa sa aking inakala, ngunit mas masaya rin. Sa tuwing kumakain, pinapagawa ako ni Miguel ng mga kilos gamit ang chopstick at napapakita ng labis na ekspresyon upang ipakita ang tamang pagbigkas. Minsan, tinuturuan din ako ni Miguel ng ilang pang-araw-araw na pagbatisam ng lokal na dialekto, at kapag ginagawa niya iyon, parang isang matandang lolo na laging napapatawa sa akin. Ang buhay sa Maynila ay mas regular kaysa sa buhay ko sa Amerika at mas tahimik din kaysa sa aking inaasahan. Ang siyudad na ito ay may isang praktikal na pakiramdam na pang-araw-araw na pamumuhay. Ang MRT ay nasa oras, ang maalmusalan sa kanto ay bukas araw-araw, at ang makapitbahay sa elevator ay ngumingiti at tumatango sa iyo. Bilang isang taong sanay sa milita, madali akong nakakaangkop sa isang maayos na kapaligiran. Ngunit ang kaayusan dito ay hindi papahirap, kundi isang hindi sinasadyang kasunduan na tahimik na pinapanatiling lahat, na nabibigay nga payapaan sa loob nga matagal na paninirahan. Ganon ang lumipas ng 2 buwan, isang umaga, isang matinding pagduduwal ang napahinto sa akin mula sa pagbangon sa kama. Sa una, inakala kong dahil lang sa nakain ko, ngunit napatuloy ang mga sintomas sa loob ng ilang araw. Matapos obserbahan ni Miguel sa loob ng ilang araw, mahina niyang sinabing dadalhin niya ako para sa isang check-up. Lumabas ang resulta ng ospital, 8 linggo na akong buntis. Nakatayo ako sa loob ng consultation room, nakatingin sa maliit na imahe sa ultrasound screen, at sa isang sandali ay nawalan ako ng kakayahang magsalita. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay, namumula ang kanyang mata, ngunit hindi siya naksalita. Nandun lang kami nakatayo, parehong hindi makapagsalita, ngunit parehong hindi na kailangan pang magsalita. Magiging nanay na ako, sabi ko. Sa sandaling iyon, tuluyan nang bumuhos ang luha ni Miguel. Ang taong laging kalmado ay umiyak na parang bata sa sandaling iyon. Ang hitsura na iyon, pakiramdam ko ay mas malakas kaysa sa anumang hitsura ni Miguel dati. Nang sabihin ko ang balita ng pagbubuntis sa aking ama, agad siyang nabook ng flight at lumipat papuntang Maynila ilang araw pagkatapos. Ang mamagulang ni Miguel ay nahanda ng isang espesyal na hapunan. Sa unang pagkakataon, ang 2 pamilya ay formal na umupo sa isang mesa. Ang aking ama, gamit ang medyo hindi maayos na Tagalog, ay nagsabing, "Salamat po." Agad na hinawakan ng ina ni Miguel ang kamay ng aking ama at mariin itong kinamayan. Hindi sila nakakaintindihan sa wika, ngunit ang pagkakamayan na iyon ay nagsasabi ng isang bagay. Nanatili ang aking ama sa Maynila ngang 2 linggo. Dinala ni Miguel ang aking ama sa Tagaytay, Intramuros, Rizal Park at maging sa Quiapo Market. Sa bawat lugar, maraming larawan ang kinunan ng aking ama. Kapag nakakita siya ng mga bagay na gusto niya, inilalabas niya ang kanyang maliit na notebook at isinusulat ito. Iyon ang ama na matagal ko nang hindi nakikita, ang amang punong kuryosidad sa mundo. Sa huling gabi bago umalis, naglakad kami sa tabing gilog ng Pasig. Malamig ang simoing taglagas. 3 kami dahan-dahang naglalakad. Biglang huminto ang aking ama, nakatingin sa unahan, at sinabi, "Iniisip kong lumipat dito." Akala ko, nabibiro lang ang aking ama, ngunit seryoso ang kanyang ekspresyon. Wala nang makakapigil sa akin sa Amerika. Gusto kong manirahan malapit sa inyo, gusto kong makita ng personal ang paglaki ng aking apo. At saka, ang lugar na ito, gaya ngang sinabi ni Chen Wenxiong, ay mas matatak kaysa sa iniisip mo. Tahimik na nakinig si Miguel, at mahina siyang nagsabi, "Maligayang pagdating po, tiyo." Nang lumipat ang aking ama sa Maynila, 7 buwan na akong buntis, nagrenta ang aking ama ng isang maliit na apartment malapit sa aming bahay. Araw-araw siyang dumarating tuwing umaga, sinasabing kailangan niyang tiyakin na kumain ako ng almusal ng maayos. Sa panahon ng pagbubuntis, paminsan-minsan pa rin akong nakakaranas ng mga sintomas ng post-traumatic stress disorder. Isang gabi, nagising ako mula sa isang panaginip ng pagsabok, basang-basa ng malamig na pawis ang aking buong katawan, at magulo ang tibok ng aking puso. Sa mismong segundo na nagising ako, gising na rin si Miguel. Hindi siya nagsalita, niyakap niya lang ako ng mahigpit, at dahan-dahang hinaplos ang aking likod. "Nasa Maynila ka, nasa bahay ka, ligtas ka." Ganon lang, paulit-ulit. Nang maglaon, tinanong ko si Miguel, "Paano mo laging nalalaman kung kailan kita kailangan?" "Nasaulo ko ang ritmo ng iyong pahinga kapag natutulog ka. Kapag nagbago ito, nagigising ako." Matagal akong nanahimik, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi iyon isang sadyang natutunan na kasanayan,
iyon ay isang uri ng atensyon na lumalabas lamang kung talagang pinapahalagahan mo ang isang tao. Ang aming anak na babae ay dumating sa mundo sa isang hapon ng talagas. Pinangalanan namin siyang Mayna. Nang unang yakapin ni Miguel si Mayna, muling bumuhos ang kanyang luha. Ang lalaking napapatumba sa masasamang tao nang hindi kumukurap ay umiyak ng husto habang yakap ang kanyang anak. Ang aking ama habang tinitignan ang lahat ng ito ay namula rin ang nga mata. Dahan-dahang hinaplos ng aking ama ang maliit na kamay ni Mayna at mahinang sinabi, "Kamuha ng nga mata ng lola mo." Sa araw ngunang buwan ni Mayna, kumuha kami ng isang family photo. Ang aking ama, ang nga magulang ni Miguel, at kaming tatlo ay nasiksikan sa isang frame. Habang tinitignan ko ang larawan, may isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa aking puso. Ito ang tunay na kaligayahan. Gaano karaming gabi ang ginugol ko sa putukan at bangungot. Akala ko, habang buhay akong mananatili sa kadiliman na iyon. Ngunit ngayon, nakatira ako sa Maynila. Sa tabi ko ay natutulog ang isang lalaking marunong sumama sa akin sa katahimikan. Sa tabi niya ay isang sanggol na hindi malalapitan ng bangungot at mayroon din akong ama na sa wakas ay nakababa na sa kanyang nga sugat. Paminsan-minsan, darating pa rin ang bangungot. Hindi ko balak mapanggap na tuluyan na itong nawala. Ngunit alam ko na sa tuwing darating ito, mayroong makataw sa aking tabi, si Miguel si Mayna, at ang aking ama. Ang pagiging malakas ay hindi kailanman matutumba. Ito ay ang patayo muli matapos kang matumba, alam mong may matao sa iyong tabi. Ngayon, lubos ko nang naintindihan ang kahulugan ng nga salitang ito, at iyan ang kwento ni Monica, mga kaibigan. Ang kanyang paglalakbay mula sa bangungot ng digmaan patungo sa kapayapaan ng tahanan, na natagpuan sa puso ng Pilipinas. Inspirasyon ba ang kanyang kwento para sa inyo? Ano ang inyong pananaw sa kahulugan ng tunay na lakas? Ibahagi ang inyong nga iniisip sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at gusto ninyo pa ng mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon at magpapaisip, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para hindi kayo mawalan ng updates. Maraming salamat sa pakikinig, at magkita-kita tayo sa susunod na video.